Wala sa sarili ang 35 taong gulang na si Cheryl at ang hindi na niya makaya ang lahat. Inayos siyang wakasan sa isang rumaragasang ilog. Takot na takot siya. Gusto niyang umalis dun sa bahay namin. Kasi papatayin daw siya. May papatay daw sa kanya. Actually, tumawag sa amin yung aming police precinct 6 sa Aurora Boulevard na meron daw isang babaeng gustong tumalon dun sa Lambingan Bridge located dyan sa boundary ng San Juan at Manila. So, dali-dali pumunta yung rescue team namin doon, yung advance party. At dun sa pangyayari na yun, sa unang pagkakataon, mga 4 o'clock ng hapon, natigilan namin yung pagtalon ng babae. Dahil ligtas man si Cheryl sa kanyang unang pagtatangka, tila nagbagong agos at muli siyang tumalon sa ilog. Hindi ko namin siya makakausap gawa ng para siyang wala sa sarili, nagagalit siya. Ang sabi pa nga niya, doon sa anak ko, hindi niyo ako kayang patayin, hindi ako mamatay. Yung babae, una, nakaupo siya ron sa may bakal na diretsong yon. Tapos, tumayo siya. Bigla siyang tumalon ng diretso sa tubig. Tinawagan ko yung pinsan ko, ma'am, na pakialam kung talagang may babaeng tumalon kasi baka yung kapatid ko na nga. Nakatanggap po kami ng message galing sa SIGAP na may tumalon na babae sa Lambingan Bridge. Nag-prepare po agad kami ng gamit para mapuntahan po agad namin yung vicinity na pinagtalunan. Kahit madumi yung ilog, kailangan naming i-dive yun. Lalo na kung pag makita mo yung pamilya ng biktima na maawa ka doon sa biktima, sa pamilya. May dala kaming lupit para hindi kami patangay at malaman din kung saan yung location namin sa ilalim. Yung lalim ng ilog, mga 15 feet po. Pag tinalon yung ilog na mula doon sa Lambingan Bridge, maaaring mabagok yung ulo, yung masabitan ng mga basura, or pag may kawayan na matutulis, baka matusok siya. Buddy, tingnan mo yung hangin! Ilan? Malakas? Malakas? Hindi kayo makakal? Pag malakas yung current ng tubig, maaaring matangay ng tubig papalayo. Baka mawala na yung diver. Buhangin? Ay, walang sabitan? Buhangin niya nandito? Basta lakas pa ng current. Wala sir, walang sasabitan sa ilalim. Walang pwede pagsabitan sir. Parang malamang na tangay sa araw. Pinayuhan po namin yung pamilya ng biktima na mag-surface search. May tendency ang tao pag nalunod, nalulutang din sa 24 hours. Kung akala ko, ma'am, makukuha siya ngayon.
Kasi siyempre kagabi pa pala siya tumalon. Eh, kung patatagalin pa dyan, baka mamaya kung saan pa mapunta yung katawan niya, ma'am. Ginawa po namin yung lahat. Ginawa namin yung best namin. Dito inahon yung bangkay, dito mismo. Tapos nung inahon, yung mga kagawad na namin ang nag-assist. Tumawag sa detachment sa polis yung aming, yan, silang mga kagawad. Tapos tumawag na rin sila ng Soko. Kaya yung Soko, yung unang-unang dumating dito, kasabay ng polis. Punta kami para imbestigahan. Nakita nga namin ang bangkay ng isang babae na nakalutang doon at sa tulong ng mga bangkero doon ay naiaw namin sa tubig. Mga 5 araw nang nawawala, parang nagkaroon ng depresyo sa isipan niya. Kailangan merong communication with the person, no? Kasi without communication, hindi nila malalaman kung ano yung pinagdadaanan ng patient. Kung depressed yung tao, it's very important na dalhin yung patient na depressed sa isang psychiatrist dahil kailangan ng psychiatric treatment. Siyempre po, iba na rin po talaga yung wala na yung kapatid ko po. Pero pipilitin din naman namin bawiin yung, yung pagkawala ng kapatid namin dun sa pamangkin namin. Para kahit naman po wala na yung kapatid ko, makita niya na aalagaan namin yung anak ko. Walang patidang aksyon sa rescue. Kaakibat ang Nescafe Classic.